What a lovely creature you are. I command you. From a shopkeeper or from someone? My brother! There's a message for my people. He said that. I command. Variegated variety. 47. Excuse me. The gate has been... Welcome back sa PS Rewind. Ngayon ay pasukin natin ang bago at kakaibang mundo ng pelikulang Gods of Egypt noong 2016. Nakasalalay sa dalagitan na ito at isang magnanakaw ang kapalaran ng mga diyosa. Subscribe for more stories. Sa ancient Egypt, namumuhay ang mga gods kasama ng mga mortal at sila ang naghahari sa mundo. Madali lang silang makita dahil sobrang laki nila kumpara sa normal na tao. Gininto ang dugo sila at kaya nilang mag-anyong iba't ibang klase ng mandirigma at halimaw. Si Osiris ang hari sa buong lupa at nagawang paraiso at masagana para sa lahat. Samantalang ang kapatid niyang si Seth ay namamahala sa ilang na disyerto at nahiwalay kaya nabalot siya ng inggit. Dumating na ang araw ng pagpasa ng trono mula kay Osiris ay ipapamana na sa kanyang anak na si Horus, nakarelasyon ng diyosang si Hathor. Mahal na mahal niya ito na niregaluhan niya ng isa sa pinakakilalang yaman ng Ehipto na bracelet of 42 stars na nag-aadya ng anumang klase ng demons. Sa araw ng selebrasyon ng pagpasa ng trono, dinaluhan ito ng lahat ng mga gods at mga mortal sa syudad. Kabilang dito si Zeya at ang boyfriend niyang si Bek na isang kawatan na handang gawin ang lahat para lang mapaligaya ang babae sa buhay niya at mabigyan ng magandang buhay. Matapos mag-alay ng mga gods ng kanilang mga offering, nagbigay ng ilang salita si Osiris at ipapasa na ang korona kay Horus nang biglang naantala sa pagdating ni Seth na nagpakunwaring may regalo para sa kanila. Pero biglang dumating ang kanyang mga alagad at pinalibutan sila. Nilabas niya ang sandatang pinamana sa kanila at hinamon ang kapatid niya dahil sabi niya, panahon niya na ngayon para maging susunod na hari. Agad itong tinanggihan ni Osiris kaya sinaksak siya agad ni Seth at tinanghal ang sarili niya bilang bagong hari ng Ehipto. Ang una niyang batas ay hindi na para sa lahat ang afterlife. Mula ngayon ay paghihirapan na ng lahat ang kayamanan nila bilang alay. Agad na umalma si Horus at nilabanan ng uncle niya para ipaghiganti ang kanyang ama. Pareha silang magaling na mandirigma at mahusay makipaglaban. Kaya nag-transform na sila sa mga metal beast at nagpatuloy pa sa mas matinding labanan. Nakaabot sila sa himpapawid hanggang sa magiba na ang templo at para tuluyang matalo si Horus ay inutakan siya ni Seth at binulag siya gamit ang sinag ng araw sa kanilang mga panangga. Kaya bueno tuloy si Seth na atakihin si Horus at manaig sa labanan. Kinuha nito ang pinakakapangyarihan ni Horus, ang kanyang mga mata. Tapos langin na rin sana siya kaso pinigilan siya ni Hathor at inalay na lang ang kifi niya bilang kapalit ng buhay ni Horus. Kaya kinulong na lang siya ng walang kalaban-laban. Lumipas ang isang taon, inalipin ni Seth ang buong Ehipto. Ngayon ay wala na silang yaman na pambili sa afterlife. Maraming gods ang nagtangkang labanan siya at iligtas ang kaharian pero namatay lang sila lahat. Samantalang buhay pa naman si Hathor at puhunan niya ang maging bembang lover para mabuhay. Si Zeya naman ay isang tagapaglingkod na ng architect ni Seth na si Urshu na siyang nagtayo ng pinakamataas na monumentong nagawa sa Ehipto. Si Bek naman ay nasama sa mga alipin pero lagi siyang sumisimple sa pagtakas para masilayan si Zeya sa opisina. Minsan ay nakita nilang kakauwi lang ng mga sundalo ni Seth galing sa giyera. Daladala ang mga nakulimbat na mga kayamanan. Ibig sabihin ay muling bubuksan ang imbakan ng kayamanan ngayong gabi na siyang pinakamainam na pagkakataon para nakawin ni Bek ang mga mata ni Horus at maibalik sa kanya na siyang natitira nilang pag-asa. Tinulungan siya ni Zeya na mahanap ang mga plano at mapa kung paano makakapasok dito. Kinagabihan, tumalon si Bek sa bubungan papunta sa mga karwahe ng ginto na siyang sinasalin sa imbakan. Dito nakita ni Bek kung saan tinatago ang mata ni Horus at ginamit ang plano para maiwasan ang mga nakaambang patibong. Maingat niyang nailagan ang marami pero meron pa rin siyang nakaligtahan. At
wala din ang ikatlong tulay sa plano. Buti na lang ay maliksi siya at nailaga niya ang mga atake at nakatalon sakto lang para maabot niya at tagumpay na makuha ang isang mata ni Horus. Kaso pagbagsak niya, katakot-takot na scorpions naman ang sumalubong sa kanya. Pasalamat siya dahil takot ang mga ito sa sinag ng mata. Kinaumagahan, binisita ulit ni Beck si Zaya pero naabangan na pala sila ni Urshu at mga gwardya nito. Ginamit ni Beck ang mata para silawin silang lahat at tumakas kasama ang Shota. Nanakaw nila ang karwahe paalis. Kaso biglang tinamaan si Zaya ng pana galing kay Urshu at agaran ding binawian ng buhay. Kalaunan ay dumating na rin sila sa templo kung saan kinulong si Horus. Inatake si Beck ni Horus gamit ang sandata nito at hindi agad binigay ang mata sa kanya. Nakipagkondisyon na ibibigay ang mata kung bubuhayin niya si Zaya. Pumayag naman si Horus pero wala na pala siyang magagawa dahil patay na ito. Walang kakayahan ang mga gods na bumuhay ng mga patay. Tinawag na lang niya si Anubis ang God of Death at kinuha nito ang kaluluwa ni Zaya papunta sa underworld para sa paghukom. Inaalala ni Beck si Zaya dahil wala naman itong kayamanan na pambayad para makapasok sa afterlife. Kaya pakabalik ni Horus ng kanyang paningin. Nangako si Beck na tutulungan niya si Horus na makuha ang isa pang mata sa pyramid dahil kabisado niya ang mga plano kung paano makapasok dito. Kapalit ay tutulungan niya si Beck na mailigtas si Zaya sa kamatayan. Nagkasundo sila. Plus, makakatanggap pa siya ng benepisyo pag naging hari ulit si Horus. Tinago nila si Zaya sa templo saka umalis. Samantala, naghahanda na sana si Seth ng bagong pag-atake ng mga sundalo niya nang mabalitaan niya ang nawawalang mata ni Horus. Nang pumunta siya sa templo ay wala na sila pero nakita niya naman ang katawan ni Zaya at kinuha ang kwintas nito. Tsaka nagpadala ng mga tauhan para tugisin si Horus. Ang dalawa naman ay kasalukuyang inaakyat ang bundok dahil hindi makakapag-transform si Horus. Kung iisa lang ang mata, kailangan niya ng tulong para matalo si Seth. Nanalangin ito sa lolo niya na God of the Sun para bigyan siya ng basbas na pansamantalang makalipad ulit papunta sa Solar Divine Vessel kung saan nakatira si Ra. Ang tungkulin ni Ra dito ay labanan ang Shadow Beast na si Apophis araw-araw at panatilihin itong malayo sa Egypt. Ayaw niyang kampihan ang sino man sa kanila dahil pareho silang mga anak niya at wala siyang papaboran. Kaya nanghingi na lang si Horus ng tubig na dumadaloy sa paligid panglaban niya kay Seth. Samantala si Seth naman ay inubos na ang sino mang gods na may laban sa kanya. Kaya binisita niya ang ex-wife niyang si Nephthys at kinuha ang mga pakpak nito. Mula sa solar vessel ay pinagbigyan siyang lumipad pababa at nawala na din ito nang makalapit sila sa lupa at dumausdos. Susunod na misyon nila ay madala ang tubig na kinuha nila at dalhin ito sa pyramid na siyang magpapahina kay Seth. Sa ngayon ay inutusan muna niya si Beck na magsalok ng inuming tubig. Nang magsalok na siya sa may talon, bigla siyang sinunggaba ng mga alagad ni Seth na pinangungunahan ni Nevis. Buti na lang, to the rescue si Horus at pinagpapaslang ang mga ito. Kaso naisahan siya nang hambalusin siya ni Nevis at nahulog. Mamamatay na sana sila pero nakakapit pa sa dulo ng talon na gamit ang sandata. Binalita ni Nevis kay Seth ang nangyari at pinatay agad siya nito dahil bigo siya sa misyon. Saka pinadala ang dalawang babaeng sawa. Inutusan niya si Hathor na dalhin siya sa underworld dahil may access naman siya dito dati. Kasi dati siyang counselor ng mga patay. Pero sinabi lang nito na pag-iisipan niya muna kung paano itong gagawin. Nang mag-isa na lang siya, ay ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para makita ang kalagayan ni Horus. Nahuli tuloy siya ni Seth at nalaman na mahal pa rin ito si Horus at nagpapanggap lang na mahal si Seth para hindi siya patayin. Kaya nang papaslangin na siya ni Seth at tinanggal niya ang bracelet niya na siyang nagbubukas ng portal para makatakas. Nagpapahinga lang ang dalawa nang biglang lumabas ang dalawang higanteng ahas para patayin sila. Delikado pang labanan sila ni Horus sa kasalukuyan niyang estado kaya takbo mga bugoy. Kailangan nila ng plano para mapatay sila. Kaya naisip ni Beck na magpapahabol siya para makalapit si Horus at mapatay ito ng malapitan. Gumana ang plano at nasaksak niya ito. Kaso sobrang lakas nito at naipit pa nga ang sandata niya sa bibig. Sa pangalawa ay tumakbo ulit si Beck at sumakay naman si Horus sa ahas at inatake ang babae kaya nahulog sila sa bangin. May natitira pang isang ahas. Biglang pumasok sa eksena si Hathor at ginamit ang kapangyarihan nitong magmanipula at inutusan ang ahas na sunugin nito ang sarili. Nakaligtas ang tatlo sa apoy pero hindi masaya si Horus na makitang muli si Hathor dahil sumama siya kay Seth. Ginawa niya lang naman yon para mabuhay. Nasabi ni Beck ang plano nilang mabawi ang isa pang mata sa pyramid. Binalaan sila ni Hathor na merong Sphinx Guard na nagbabantay dito na papatayin ang sino mang hindi makakasagot sa bugtong nito. Kaya naisip ni Horus na humingi ng tulong sa God of Wisdom na si Thoth. Kaya pumunta muna sila doon. Malaki pa rin ang tampo ni Horus kay Hathor kaya
kaya kay Beck muna siya nakipag-usap. Nalaman nito ang pangako ni Horus sa kanya at nagulat dahil imposible nang maibalik pa si Zeya. Pero di muna nagsalita si Beck. Maya-maya ay nakarating na rin sila sa templo ni Thoth at naabutan ang libu-libong kopya ng sarili niya dahil ang tangi lang nitong pinagkakatiwalaan ay ang sarili niya. Agad itong tumanggi na sumama sa kanila at sinabi na lang na bumalik na lang kayo, saka nyo sabihin sa akin ang bugtong. Kaso mamamatay ang isa sa kanila kung gagawin nila yon. Kaya inuto na lang siya ni Beck at sasabihin niya na lang daw sa Sphinx Guard na ayaw pumunta ni Thoth kasi natatakot ito na hindi niya alam ang sagot. Unti pa ay naglakay na rin ang apat na punta sa pyramid. Pinagalitan ni Hathor si Horus dahil nagsinungaling ito kay Beck na bubuhayin si Zeya. Hindi naman ako konsensya si Horus dahil para naman ito sa ikabubuti ng lahat. Nakarating na din sila malapit sa pyramid at naghihintay na magtakip silim para walang makakita sa kanila. Sinamantala naman ni Thoth na pagsabihan si Horus na patawarin niya si Hathor dahil grabe ang sakripisyo nito sa kanya at kaya lang naman siya sumama kay Seth para hindi patayin si Horus. Samantalang si Hathor naman ay naawa kay Beck kaya ginamit na lang nito ang mahika niya para makita si Zeya na nakapila na sa paghukom. Nakausap niya ito para bigyang pag-asa sa ginagawa nilang paraan, kaso pinutol ito ni Anubis dahil bawal makipag-usap ang buhay sa mga patay. Kinagabihan at sumugod na sila sa pyramid kaso laging gumagalaw ang mga bloke nito. Nagpatsamba si Beck at lumusot papasok at tumalon-talon at tumawid sa umaandar na tulay para maabot ang gulong na nagpapahinto sa lahat. Ngayon ay pwede na silang makapasok lahat at harapin ang Sphinx ng magkasama. Binigay na nito ang bugtong at buong kumpiyansang sinagot ito nito. Kaso mali, nagalit ito at inatake sila. Laging agrabyado si Horus kasi siya ang sumasalag kaya tumabi muna ang iba. Sa wakas ay tumama rin siya sa sagot at pinatuloy na sila ng Sphinx sa pinakaloob ng pyramid kung saan nila dapat ibuhos ang tubig. Kaso inaabangan na pala sila ni Seth at agad na nakulong si Horus at Hathor. Kinuha ni Seth ang utak ni Thoth na kukumpleto sa koleksyon niya. Agad na kinuha ni Beck ang tubig tulad ng plano kaso pinigilan siya ni Seth at pinakita ang kwintas ni Zeya at sinabing nagsisinungaling lang sa kanya si Horus. Nagdadalawang isip tuloy si Beck kung sino ang paniniwalaan niya kaya naagaw pa ni Seth ang tubig at tinapon lang nito ang pinaghirapan nila. Iniwan na sila ni Seth dahil guguho na rin ang pyramid para matapunan sila. Nakagawa si Horus ng paraan para makatakas sila at nasalagan ang pagguho. Kaya nang makalabas na sila ay sinumbat lahat ni Beck ang mga kasinungalingan ni Horus at napatunayang wala talagang pake ang mga gods sa mga tao. Nakokonsensya si Hathor kaya sinugo niya na lang si Anubis at inialay ang kanyang sarili kapalit ay papayag itong makarating si Beck sa underworld. Pumayag naman si Anubis. Bumalik pa si Hathor at nagpaalam at iniwan ang bracelet para kay Beck na siyang ibibigay niya kay Zeya. Samantala sa underworld naman ay makakapasok sa afterlife ang may mga kayamanan subalit pinupuksa naman ang mga wala ng anuman. Susunod na si Zeya at syempre wala siyang kayamanan. Pupuksain ka na, Inday. Putulin muna natin yan dahil lalo nang lumalakas si Seth sa kanyang beast transformation sa pamamagitan ng utak nito, puso ni Osiris, mata ni Horus at papak ni Nephthys ay sobrang lakas niya na. Agad siyang lumipad papunta sa solar vessel para magiganti sa papa niya dahil mas pinapaboran nito ang kapatid niya. Pinaliwanag nitong wala siyang pinapaboran. Lahat ng yon ay pagsubok sa kanila. Binigay kay Osiris ang korona pero mas pinili nitong maglingkod sa tao kaya nakapasa siya sa pagsubok. Kay Seth naman ay pinadala sa desyerto para matutong mag-isa dahil gusto niyang siya ang papalit sa kanya sa vessel balang araw. Kaso ayaw pala nitong manahin ang ganitong trabaho at habang buhay nalalabanan ang malaking uod. Kaya hinamon niya ang tatay niya sa duelo kaya agad na umalma si Ra ang inatake niya ng solar beam na siyang pumupuksa sa mga gods. Kaso pinagsanib puwersa na si Seth kaya nagawa niyang matalo si Ra at malaya na ngayong makakapasok si Apophis sa Ehipto. Sa underworld naman ay naharap na si Zeya. Buti na lang ay dumating na si Beck dala-dala ang bracelet bilang pambayad ni Zeya sa afterlife. Kaso biglang naantala nang umatake si Apophis kaya sinarhan muna ni Anubis ang lagusan. Kinumbinsin ni Zeya na bumalik muna si Beck kay Horus at bigyan ulit ito ng pagkakataon at tulungan. Gamit ang bracelet ay bumalik siya sa Ehipto at pumunta kay Horus. Isang mahiwagang karwahe ang nagdala sa kanila sa syudad kung saan si Seth na ginagamit ang sandata ni Ra at nakatayo sa tuktok ng monumento at inutusan ng Apophis na atakihin ang Nile na siyang pinagmumulan ng buhay. Dinakip naman nila si Orshu para makapasok sila sa monumento at gamitin
gamitin ang elevator para mas malapit na makakyat si Horus. At naiwan naman si Beck at Urshu na kalaunan ay nagsagupaan din na siyang nagsunog sa elevator at nahulog. Buti na lang ay nakakapit pa si Beck. Si Horus naman ay nakarating na sa tuktok at nagsimulang makipaglaban kay Seth. Madali lang siyang natalo ni Seth, pero to the rescue si Beck at pinigil ang atake. Kaya siya naman ang inatake ni Seth, kaya sinamantala nito nahablutin ang mata ni Horus at sinaksak siya sa ulo. Hinagis siya ni Seth kaya nag-slow mo siya. Sa kanya hinagis ang mata kay Horus, pero imbis na kunin ito ay niligtas niya si Beck sa pagkahulog at nakalambiti na tuloy sila. Ginawa ni Seth na the floor is lava ang kinakapitan nila. Humingi ng tawad si Horus kay Beck sa lahat ng mga ginawa niya at kasama na ito dahil mahuhulog na sila ngayon. Pero sa panahon ng pangangailangan ay nag-transform na siya at nakalipad dahil ang kabutihan pala sa kapwa ang makakapagpabago sa kanya, hindi ang paghihiganti na napagtanto niya sa mga sinabi ni Ra. Iniwan niya muna si Beck para makipaglaban kay Seth. Sa tindi at tagal ng labanan ay shinortcut ko na. Ang wakas ay gumuho ang monumento at bumagsak ng lagapak si Seth sa semento. Pinaslang siya agad ni Horus gamit ang sandata ni Ra. Success! Pagkatapos ay lumipad na siya papunta sa solar vessel para ibalik ang sandata ng lolo niya na siyang nagpagaling at bumuhay sa kanya muli. Nang magising ay pinalayas ulit nito si Apophis papalayo sa Ehipto na siyang nagpanumbalik sa lagusan ni Anubis. Bumalik si Horus sa Ehipto kung saan nakuha niya sa nakapulot na bata ang isa niya pang mata. Tiningnan niya si Beck, kaso malubha na pala ang tama nito kaya nalagutan na rin siya ng hininga. Malungkot na kamatayan kaya tinabi niya na lang ang labi ni Beck kasama ni Zaya. Saktong nagpakita si Ra para magpasalamat kay Horus at bilang ganti ay hiniling nitong buhayin ang dalawa. Ilang araw ang lumipas ay balik alindog na ang Egypt. Lahat ng tao ay malaya na at nakoronahan na bilang hari si Horus sa wakas. Una niyang isinabatas ay ibalik sa dati na sa mabubuting gawa, pagbabasehan para makapasok sa afterlife at hindi kayamanan. Ginawaran si Beck na maging punong tagapayo ng hari at binalik niya naman ang bracelet para mahango pabalik si Hathor mula sa underworld. The end. Handa ka na bang pumunta sa afterlife? O baka marami ka pang kasalanan? I-comment mo nga kung anong gusto mong i-recap namin next. Subscribe na para sa marami pang kwalang recaps.